Okay, tingnan naman natin ngayon kung ayos ba yung suggestion ng mahal natin sa buhay na kailangan daw nakikita ng viewers ang mukha natin dahil dun daw naniniwala ang mga viewers. Kaya lang, yung kung anong nakikita ako. So, gagawin pa rin natin para maging blueprint ninyo. At ang gagawin ko na lang ay para tayo nag-chat. Paliliitin ko na lang yung video ko. Para lang tayong nag-group chat. Tapos, yung malaking video natin, yun yung mga lugar na mga pinupuntahan natin dito para pakita ko lang sa inyo ay yung mga itsura ng paligid dito. Halos katulad lang rin ng mga magagandang area dyan sa atin. So, ang ginagawa talaga natin dito ay kapares lang talaga ng ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Kailangan lang nating pagtsatan at pansinin talaga kung ano yung mga nalaman ko na isi-share ko sa inyo dito sa group chat natin. So, pag-usapan natin kung ano yung mga yun. Nung ginaya ko yung mga nauna sa atin, ganun din resulta sa akin. Napapansin nyo rin ba na yung mga ginagawa natin parang kapares lang nung mga ginagawa ng ibang tao? Ito yung naobserbahan ko. Kung minsan hindi natin namamalayan o nawawarian na ang ginagawa pala natin ay mayroong hindi magandang resulta. Tapos, nauubos lang ang oras natin sa pagtatama lang ng mga maling ginawa natin. Magkuminsan, may mga opportunity na napapalampas natin dahilan sa itinatama pa natin yung mga pagkakamali natin. Ano kaya kung ang gawin na lang natin ay gayahin na lang natin yung mga tamang ginawa ng mga nauna sa atin na gusto rin nating matikman. At along the way ay pagandahan na lang natin ayon sa ating mga sitwasyon. Ganun lang ginagawa ko magpahanggang ngayon na nakatulong naman sa akin. Ano ang bentahe nito? Ang bentahe nito, natikman natin agad kung ano gusto rin nating tikman. Dahil napapanood naman natin na nangyayari ang pareho din na resulta sa mga nauna sa atin, ito naman ang disbentahe nito. Ito lang ang nakakagarantiya na pareho din ang resulta nito sa atin. Ngayon, alam natin na maraming kukontra dito. Marami din namang hindi sasang-ayon. At mayroon din naman na sasang-ayon din. Mayroon din naman na walang gagawin. At mayroon din naman na hindi pala nila alam na meron na palang ganitong mga outlet ngayon kung saan pinagchat-chatan natin yung mga bagay na hindi tayo masyadong sigurado. At tinitingnan natin sa iba kung ano ang magandang strategy sa mga bagay na gusto natin rin na gawin o tikman. Ganun pa man, dahil nga sa gusto ko talagang may makasama sa pakikipagsapalaran ko na to sa sino man sa interesado sa inyo, pagpasensyahan nyo na kung masyadong maligoy ako dahil nagsisimula pa lang ako sa napag-aralan ko kung paano mapapaigsi ang mga kwento ko. Maging kahit ganito na binabasa ko yung mga gusto kong sabihin. Ayoko lang kasi
na mayroong masaktan kapag nagsalita ako. Kaya pinipili ko ang mga bagay o mga words na sinasabi ko na madalas ay sinasabing maligoy daw akong magkwento. Ayaw ko rin na masayang ang oras ninyo at gusto ko lang talaga makatulong doon sa mga interesado sa mga ganitong pakikipagsapalaran. Para kasing napipisil ko na pwede natin itong maging format para pagkakitaan sa paggawa ng content dito sa YouTube. Na sa halip na magko-comment kayo at talagang gustong patunayan na mali ang mga naoobserbahan ko, I'm sure na kaya nyo rin gumawa ng ganitong klaseng content para ipakita ninyo ang side ninyo. Nakakasiguro ako na mas entertaining pa at panunuorin kayo ng mga viewers kaysa ganitong parang nagchat-chat lang tayo. Hindi natin malalaman yan kung hindi natin susubukan. Ito karaniwan ang katwiran ko noon. Para hindi ko pinagsisisihan anuman ang gusto ko ring matikman. Anyway, isa sa gusto kong mangyari sa channel na to, pagsimula natin ng mga channel na makakatulong doon sa mga katulad natin na naghahanap ng mga simpleng idea na mga pang-araw-araw para matikman natin agad mga gusto rin nating matikman. Napakarami na kasing mga balita, mga nakakatawa, mga 2 oras o 3 oras ng mga content. Buhat pa nung pinanganak ako, ganun na. Pero ano kaya kung yung mga ganitong content naman na nakatulong naman talaga sa akin? Magagawa din ba kaya nitong makatulong din doon sa mga interesadong sumubok? Kung ano kaya kung subukan naman nila yung ganito? Ngayon, ito nung mga content na to, ako lang nag-research noon na nakatulong nga sa akin. Pero para sa akin, napabilis sana yung gusto ko ring matikman. Naiwasan ko sana yung mga mali at hindi ko sana napalampas yung mga opportunity na dumating sa amin. Kung mayroon lang sana ako nakakausap noon, nakakakwentuhan noon, napabilis talaga sana namin na nabago ang buhay namin. Dahil mafi-filter naman talaga natin kung ano yung dapat natin gawin. Dahil meron tayong nakakapalitan na mga nalalaman. Kaya nga lang, walang outlet noon Kahit naman hanggang ngayon. Walang iniwan ang gusto kong mangyari sa mga protocol o mga dapat nating gawin tulad ng sa mga fire drill na natututunan natin sa college o sa trabaho. O kaya naman, ano yung mga protocol o dapat tandaan kapag nakakaramdam tayo ng atake sa puso o stroke. May mga protocol yan para nang sa ganun maiwasan natin yung panganib. Hindi ba para mapabilis na makaiwas tayo sa panganib sa oras ng sunog, ay kailangan nating sundin ang acronym na RACE. Hindi ba kaya tayo nag-aaral sa kolehiyo ay para alam natin ang mga gagawin natin sa pinagtapusan natin kapag tayo ay nagtatrabaho na. I'm sure mapapansin nyo naman na sa lahat ng mga bagay may protocol o dapat tandaan para mapabilis nating magamit ang gusto nating gamitin. Kaya nga may instruction manual di ba? Ang mga cellphone. Kaya may instruction din ang mga video games. Maging sa umiiral natin ng mga batas.
para ito sa kaayusan ng kapaligiran natin. Maging ang mga ginagawa natin sa bahay, may mga protocol din o dapat na tandaan. Yun din ang gusto nating pagtsatan natin sa channel na to. Yung magpalitan tayo nung mga nalalaman natin o nababalitaan. Para ma-filter talaga natin kung ano ang dapat nating gawin. Kasi parang pagdating sa dapat tandaan sa pagsisimula sa buhay, bakit parang walang protocol? Bakit parang kanya-kanya na lang tayo? Samantalang pare-pareho naman ang pinagdadaanan natin sa buhay. Para naman doon sa mga kontra sa ganitong content, hayaan nyo na lang po kami na magpantasya, na gumawa rin ng paraan para matikman din namin ang gusto naming matikman dahil hindi naman namin kayo ginagambala sa mga ginagawa ninyo. Anyway, balik ulit tayo doon noong ginaya ko yung mga nauna sa atin. Na ganun din ang resulta nito sa akin. Buhat noong natuklasan ko yun, inuulit ko na lang. Kaya nga, napapansin nyo, parang paulit-ulit lang yung mga sinasabi ko. Kasi nga, pinagaganda ko lang sa sitwasyon ko. Ang problema naman sa ganito ay boring daw ang ganitong strategy. Okay lang naman sa akin kung boring yun. Kaya nga ako naghahanap ng mga katulad ko dito sa YouTube ng mga ganito lang ang ginagawa. Para patunayan sa mga mahal ko sa buhay na pagandahin na lang nila yung nasimulan na natin. At matitikman din nila mga natitikman natin. Kasi kung ang goal natin sa buhay ay gumanda rin sana ang buhay natin, napagdaanan na natin yan Napagdaanan na ng mga nauna sa atin. Kung gusto natin ng template, tingnan natin yung mga ginawa ng mga nasa una sa atin at pagandahin na lang natin. Hindi naman tayo dapat na lumayo pa Makikita naman natin yan sa bahay. Sa mismong bahay natin. Sa mga magulang natin. Madalas hindi natin namamalayan na ito ang pinagbubuhatan ng mga motivation natin sa buhay. Kaya tayo nagsisikap. Ituloy na lang natin mga ginawa ng parents natin o kaya naman ay pagandahin. Gaganda rin na matatawag ang buhay natin kapag napaganda natin ang ginawa ng mga parents natin na nauna sa atin. Pero kung kontra ka naman sa ganitong walang originality, na gaya-gayang strategy, walang problema. Panoorin pa rin natin mga nauna sa atin kung ano naman ang resulta doon sa mga kontra at ano ang mga ginawa nila. Gusto rin ba natin gayahin ang mga ginawa nila? Oras lang naman talaga ang kapalit niyan sa panonood natin kung ano nangyari sa paligid natin. Simulan muna natin sa topic na to. Ang personal project natin na to. Tingnan natin kung makakatulong. Kung ganito naman ang mga project na gagawin natin. At sa susunod, iba naman pagchat-chat natin.